Napansin mo na ba ang tingin sa iyo ng ilang tao? Ito ay higit pa sa paghanga, ito ay inggit. Nakikita nila ang mga tagumpay na iyong natamo at ang kaligayahang iyong pinapakita. Ngunit ano ang nagtutulak sa pakiramdam na iyon? Kung naramdaman mong hindi ka gusto ng mga tao nang walang dahilan, hindi ka nag-imagine ng mga bagay-bagay. Sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan mo kung bakit naiinit ang mga tao sa iyo at kung paano ang kanilang mga reaksyon ay nagpapakita ng higit pa tungkol sa kanila. Ang pag-alam nito ay makatutulong sa iyo na lampasan ang negativity at patuloy na lumakad ng may kumpiyansa. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang insightful na nilalaman. Ang paniniwala sa iyong sarili, pagbangon mula sa mga hamon, o simpleng pagiging masaya ay maaaring makaabala sa ilang mga tao. Maaaring hindi mo ito napagtanto, ngunit ang paraan ng iyong pagdaan sa buhay sa kabila ng mga paghihirap ay nagpapangyari sa iyo na kakaiba. Ang mga taong insecure ay maaaring mainggit sa mga taong mayroon ng kung ano ang kanilang kulang. Kaya huwag mag-apologetic tungkol sa pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Sa halip, humanap ng karunungan kung paano haharapin ang mga taong ito. Ang pag-iisip ng pagiging inggit ay naging dahilan ng maraming mananampalataya na tumira sa mas kaunting buhay. Ayaw nilang magsalita ng negatibo ang mga tao tungkol sa kanila, kaya huminto sila sa paghangad para sa tagumpay o pagkamit ng magagandang bagay. Pero ang totoo, tinubos ka para mainggit. Hindi ka binili ng ginto, pilak, o diamante na nasisira, ikaw ay binili ng mahalaga, walang kasalanan na dugo ni Jesus. Ang tag ng presyo na iyon ay sapat na upang makaakit ng inggit. Ngunit sa kabila ng iyong pagtubos, bakit naiinggit pa rin ang mga tao sa iyo? Ang ilan ay nagbabalak pa nga laban sa iyo. Numero 1, ang pabor ng Diyos sa iyong buhay. Ang isang bagay tungkol sa pabor ay nagpapakita ito, tulad ng isang magandang halimuyak. Mahirap itago. Kapag ang pabor ng Diyos ay nasa isang tao, ito ay nagiging halata sa mga nakapaligid sa kanila. Ito ay hindi palaging tungkol sa pera o katayuan. Minsan, ito ang paraan ng pagbukas ng mga pinto para sa kanila nang walang pagsisikap. Nakakakuha sila ng mga pagkakataong pinaghirapan ng iba ng 2 beses ng mas mahirap, na sa palagay ay hindi patas sa mga nanonood. Isipin ang 2 tao na nag-a-apply para sa parehong trabaho. Parehong kwalipikado at handa, ngunit isa lamang ang pipiliin. Ang ibang tao ay malamang na makaramdam ng iniwan. Maaaring pakiramdam nila ay mababa o parang hindi tama ang kanilang ginagawa. Ngunit hindi nila alam na ang pabor na ito ay hindi batay sa pagsisikap. Ang Ecclesiastes 9:11 ay nagsasabi, "Iba pa ang aking nakita sa ilalim ng araw. Ang takbuhan ay hindi para sa matulin o ang pakikipagbaka ay para sa malalakas. Ni ang pagkain ay dumarating sa matalino o kayamanan sa makikinang o lingap sa matatalino, ngunit ang oras at pagkakataon ay nangyayari sa kanilang lahat." Tingnan mo si Abraham. Habang patungo siya sa Ehipto, natakot siya na kunin ni Paraon si Sarah at paalisin siya kung alam niyang asawa niya ito, kaya nagpasya siyang magsinungaling at tinawag siyang kapatid. Ngunit sa kabila ng panlilinlang ni Abraham, pumasok ang Diyos nang hindi nagtanong si Abraham. Nakipaglaban ang Diyos para sa kanya at pinahirapan si Paraon at ang kanyang sambahayan ng malulubhang sakit. Ito ay hindi tungkol sa mga aksyon o panalangin ni Abraham, ito ay tungkol sa pabor na mayroon siya sa Diyos. Iyan ang likas na katangian ng pabor. Ang ilang mga tao ay hindi gaanong nananalangin, ngunit kumikilos ang Diyos para sa kanila. Bakit? Maaaring dahil ito sa kanilang relasyon sa Kanya. Maaari silang maging tapat sa paglilingkod, o maaaring ito ay pinili lamang ng Diyos. Ngunit ang bagay ay, hindi nakikita ng mga tao kung ano ang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto. Hindi nila nakikita ang mga sakripisyo, ang pagsunod, o ang mga sandali ng malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang nakikita lang nila ay ang mga resulta, ang mga tagumpay at tagumpay. At kapag hindi nila ito maipaliwanag, maaari silang tumugon ng may inggit. Si Joseph ay isa pang halimbawa kung paano nakakaakit ng inggit ang pabor. Siya ay isang bata at inosenteng bata,
Ngunit hinamak siya ng kanyang mga kapatid hanggang sa muntik na siyang patayin. Ito ay dahil napaboran siya. Pinakamamahal ni Jacob si Joseph sa 12 anak na lalaki at hindi niya ito inilihim. Ang masama pa nito, napanaginipan ni Joseph na yumukod ang kanyang pamilya sa harap niya. Iyon ang breaking point para sa kanyang mga kapatid. Ang kanilang paninibugho ay lumago sa pagkapuot at ipinagbili nila siya sa pagkaalipin. Ito ay isang relatable na pakikibaka. Marahil ay hindi ka nagustuhan sa trabaho dahil paborito ka ng iyong amo. O marahil ay nahaharap ka sa kapaitan sa iyong pamilya dahil mas nakakakuha ka ng atensyon. Maaaring masakit kapag hindi maganda ang pakikitungo sa iyo ng mga tao para sa isang bagay na hindi mo kontrolado. Ngunit maaliw sa pagkaalam na ang iba ay lumakad sa mga sapatos na ito at iniingatan sila ng Diyos. Itinuro ng kwento ni Joseph na ang pabor ay hindi nangangahulugang magkakaroon ka ng maayos na paglalakbay. Gayunpaman, ang sigurado ay ang pangangalaga ng Diyos. Kahit na ang kanyang mga kapatid ay nagplano laban sa kanya, hindi nila siya kayang sirain. Sa halip, ang bawat pag-urong ay nagtulak sa kanya palapit sa kanyang kapalaran. Sa huli, bumalik sa kanya ang mga nagtaksil sa kanya para humingi ng tulong. Kapag nakita mo ang iyong sarili sa isang katulad na sitwasyon, huwag mawalan ng pag-asa. Sa halip, lumapit sa Diyos at hilingin sa Kanya na ipagtanggol ka. Ipagdasal ang pusong tulad ni Joseph na nagpapatawad sa mga taong labis na nakasakit sa iyo. Sa halip na pag-isipan ang paggamot na natatanggap mo, ilayo ang iyong sarili mula sa sakit. Manatiling mapagpakumbaba at tumuon sa iyong paglalakbay. Sa kalaunan, tulad ni Joseph, makikita mo na ang pabor ng Diyos sa iyong buhay ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa mga nakapaligid sa iyo, kasama na ang mga minsang naiinggit sa iyo. Pangalawa, ang iyong mga espiritual na kaloob at pagtawag. Ang Diyos ay naglagay ng iba't ibang mga kaloob at pagtawag sa buhay ng mga tao, at hindi lahat ng mga kaloob ay pareho. Ang ilan ay mas nakikita at nakakakuha ng pansin, habang ang iba ay gumagana sa background. Ngunit dahil sa likas na katangian ng tao, ang mga tao ay may posibilidad na ihambing ang kanilang sarili sa iba. At kapag nakakita sila ng isang taong namumukod tangi sa regalo, maaari silang makaramdam ng pananakot o inggit. Marahil ay napansin mo ang mga taong sinusubukang pigilan ka. Gumagawa sila ng mga komento na binabaliwala ang iyong regalo o pagtawag. Baka sabihin nila, bakit siya lagi ang nangunguna, o sino siya sa palagay niya? Ang tunay nilang tanong ay, bakit sila at hindi ako? Ngunit ang katotohanan ay ang Diyos ang siyang pumipili kung sino ang kanyang tinatawag at sinasangkapan. Inilalagay niya ang bawat tao kung saan sila ay nakalaan na batay sa kanyang karunungan at layunin. Ito ay hindi isang bagay na maaaring pagtalunan o baguhin ng sinuman. Ang isang perpektong halimbawa nito ay matatagpuan sa mga bilang 12. Sina Miriam at Aaron, mga kapatid ni Moises, ay nagsalita laban sa kanya, na nagtatanong kung bakit tila nagsasalita lamang ang Diyos sa pamamagitan niya. Sa talatang 2, sinabi nila, si Moises ba ay nagsalita lamang? Hindi ba't nagsalita rin siya sa pamamagitan natin? Ang kanilang issue ay hindi tungkol sa pamumuno ni Moses, inggit ang ugat ng komentong ito. Hindi nila nagustuhan na binigyan siya ng Diyos ng kakaibang relasyon at responsibilidad. Katulad nito, kapag pumasok ka sa iyong tungkulin, maaaring mahirapan ang ilang tao na tanggapin ito. Maaari kang magbahagi ng isang salita mula sa Diyos, at sa halip na tanggapin ito, itinatanong nila, hindi ba maaaring makipag-usap din ang Diyos sa akin? Siyempre, ang Diyos ay nagsasalita sa lahat, ngunit siya rin ay nagtataas ng mga pinuno upang gabayan ang kanyang mga tao. Nagbibigay siya ng mga tiyak na atas sa ilang individual. Iyan ay hindi nagpapaganda sa kanila, kaysa sa iba, ito ay disenyo lamang ng Diyos. Kapag pinuna o kinuwestiyon ng mga tao ang iyong regalo, maaari itong masiraan ng loob, lalo na kung gusto mong pasayahin ang iba. Maaari kang magsimulang manghula sa iyong sarili o magpigil sa pagbabahagi kung ano ang inilagay ng Diyos sa iyong puso. Maaari kang mag-alinlangan na ganap na humakbang sa iyong tungkulin dahil ayaw mong sabihin nila na marami kang ginagawa.
Ngunit iyon mismo ang gusto ng kalaban. Ang pagkagambala ay isa sa kanyang pinakadakilang kasangkapan. Alam niyang kung kaya kanyang matakot sa iniisip ng mga tao, magpipigil ka at hindi mo gagamitin ang regalo mo. At iyon ay mapanganib dahil ang iyong pagtawag ay hindi tungkol sa iyo, kundi sa mga gustong maabot ng Diyos sa pamamagitan mo. Kaya paano mo ito malalampasan? Ibahin ang iyong focus. Paalalahanan ang iyong sarili na ang iyong tanging tagapakinig ay ang Diyos. Ang iyong pagsunod sa Kanya ay mas mahalaga kaysa sa opinyon ng mga tao. Kapag tinanggap mo ito, hindi ka na mag-alala tungkol sa kung sino ang pumapayag sa iyo o kung sino ang hindi. Hindi mo hahayaang masiraan ka ng loob ang mga side talks dahil alam mong naglalakad ka sa isang banal na atas. Kung tinawag ka ng Diyos, ipagtatanggol at susuportahan ka niya tulad ng ginawa niya kay Moises. Kung babasahin mo pa ang kasulatan, makikita mo na pinarusahan ng Diyos si Miriam ng ketong dahil sa kanyang sinabi. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi basta-basta kapag hinahamon ng mga tao ang kanyang mga piniling sisidlan. Kaya sa halip na umatras, manindigan at hayaang ipaglaban ka ng Diyos. Manatiling masunurin at ituon ang iyong mga mata sa iyong layunin. Makikilala at igagalang ng mga tamang tao ang biyaya sa iyong buhay, at sa huli, ang pagsang-ayon ng Diyos ay palaging hihigit sa mga opinyon ng tao. Bilang 3, ang iyong kakayahang lumakad sa iyong layunin. Kapag pumasok ka sa iyong layunin at nagsimulang gumawa ng epekto, maaaring magsimulang inggit ang ilang tao sa iyo. Ang kabalintunaan ay mayroon silang parehong pagkakataon na umakyat, ngunit sa halip na kumilos, hinahamon nila ang mga gumagawa. Nakaranas ka na ba ng oposisyon dahil nagpasya kang gumawa ng pagbabago? Maaaring masiraan ka ng loob, ngunit huwag mong hayaang mabigatan ka. Hindi ka nag-iisa, nangyari na ito sa marami noon, kasama na si Nehemias. Nakita ni Nehemias ang sirang mga pader ng Jerusalem, at nadama niya ang isang malalim na pasanin upang muling itayo ang mga ito. Kumilos siya, ngunit hindi lahat ay sumuporta sa kanya. Sina Sanballat at Tobias ay kabilang sa mga sumasalungat sa kanya. Tinuya at kinutya nila ang kanyang mga pagsisikap. Sinubukan nilang iparamdam sa kanya na wala siyang kakayahan. Umabot sila sa pagpaplano ng mga pag-atake upang ihinto ang gawain. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagbabanta, nanatiling nakatutok si Nehemias. Nanalangin siya, pinalakas ang loob ng kanyang mga tao, at patuloy na nagtatayo. Sa isang pagkakataon, sinubukan ni Sanballat at Tobias na linlangin si Nehemias na makipagkita sa kanila sa labas ng lungsod. Gusto nilang makaabala at posibleng saktan siya. Ngunit si Nehemias ay isang taong manalangin at nakikita niya ang kanilang pakana. Sa halip na sumuko, nagpadala siya sa kanila ng isang makapangyarihang tugon sa Nehemias 6:3, "Ako ay nagdadala ng isang dakilang proyekto at hindi ako makababa. Bakit dapat huminto ang gawain habang iniiwan ko ito at bababa sa iyo?" Iyan ang mindset ng isang taong naglalakad sa layunin. Tumanggi si Nehemias na magambala, at dahil dito, natapos ang mga pader sa loob lamang ng 52 araw. Sa una, tila imposible, ngunit tingnan kung ano ang nakamit na focus. Kapag nagpasya kang lumakad patungo sa iyong layunin, haharapin mo ang pagtutol. Hindi lahat ay magiging masaya sa iyong pag-unlad. Ang ilan ay mararamdaman na nanganganib, hindi dahil may nagawa kang mali, ngunit dahil hinahamon sila ng iyong paglago. Mas gusto ng ilang tao na manatiling pareho ang mga bagay, at kapag lumabas ka para gumawa ng pagbabago, maaari nilang subukang pigilan o salungatin ka. Kapag nakaranas ka ng oposisyon, alamin na may ginagawa kang makabuluhang bagay. Hindi sinasalakay ng kalaban ang mga walang ginagawa. Kung ikaw ay nahaharap sa pagtutol, sa halip na masiraan ng loob, kunin ito bilang kumpirmasyon na ikaw ay nasa tamang landas. Ang kwento ni Nehemias ay nagpapakita rin ng kapangyarihan ng panalangin. Hindi siya nag-aksaya ng oras na makipagtalo sa kanyang mga kaaway o sinusubukang patunayan ang kanyang sarili. Dinala niya ang lahat sa Diyos at pinahintulutan siya na gabayan ang kanyang mga hakbang. Kapag sinubukan ng mga tao na takutin siya o magplano laban sa kanya, nanalangin siya.
Ang panalangin ay nagbigay sa kanya ng karunungan, lakas, at kaunawaan upang makilala ang panlilinlang. Darating ang mga pagkagambala, ngunit dapat kang manatiling nakatutok. Kung pinasaya ni Nehemias ang kanyang mga kaaway, hindi sana umusad ang gawain. Sa halip, itinuon niya ang kanyang mga mata sa layunin at tumanggi na maantig sa kanilang mga opinyon. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong sarili sa lahat ng nagtatanong sa iyong layunin. Panatilihin ang iyong puso sa kung ano ang tinawag ng Diyos na gawin mo. Kung binigyan ka ng Diyos ng assignment, bibigyan ka niya ng lakas para tapusin ito. Ang iyong responsibilidad ay magtiwala sa Kanya at tumangging sumuko. Ano ang ilang iba pang dahilan kung bakit maaaring inggit ang mga tao sa iyo? Numero 4, pananatiling tapat sa iyong mga pinahahalagahan. Napansin mo na ba kung paano ang ilang mga tao ay tila hindi komportable sa iyong malakas na katayuan sa moral? Maaari silang mang-asar, ma-pressure, o subukang iparamdam sa iyo na wala ka sa lugar. Madalas itong nangyayari dahil inilalantad ng iyong mga halaga kung ano ang ayaw nilang baguhin. Kapag nakita ka ng mga tao na nakatayong matatag sa iyong pinaniniwalaan, maaari itong pukawin ang damdamin ng inggit o kawalan ng kapanatagan. Sa halip na maging inspirasyon na gumawa ng mas mahusay, maaaring subukan ng ilan na hilahin ka pababa. Ito ang palaging plano ng kalaban. Tingnan mo si Eva sa halamanan ng Eden. Nang lapitan siya ng dyablo, pinanindigan niya ang sinabi ng Diyos sa kanya. Sinabi ng Diyos na hindi tayo dapat kumain mula sa punong ito. Ngunit ang kaaway ay hindi komportable sa kanyang pagsunod. Gusto niyang talikuran niya ang kanyang mga pinahahalagahan, kaya nilinlang niya ito sa paniniwalang may nawawala siyang mas mabuting bagay. Ganon din ang nangyayari ngayon. Kapag nakita ng mga tao ang iyong disiplina, pagpipigil sa sarili, at katapatan sa Diyos, maaari silang madama na nagkasala sa kanilang buhay. Sa halip na magbago, sinusubukan nilang gawin kang kompromiso. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga tao ay naglalabas ng mga sarkastikong komento tulad ng "Holy Mary" o "Pastor" kapag nakita nilang pinanghahawakan mo ang iyong mga pamantayan. Ito ay hindi palaging isang biro, kung minsan ito ay inggit na nakatago bilang katatawanan. Nakikita nila na iba ang iyong pamumuhay, at dahil nahihirapan silang gawin yon, sinusubukan nilang tanungin ang iyong sarili. Kapag nahanap mo ang iyong sarili sa mga sitwasyon kung saan sinusubukan ng mga tao na ikompromiso ka, tandaan na wala kang utang na paliwanag sa sinuman para sa iyong mga halaga. Ang pagkakamali ni Eva ay ang pakikipag-usap sa ahas. Kung higit mong ipaliwanag ang iyong sarili, mas maraming puwang ang ibibigay mo para sa mga argumento na nagpapahina sa iyong mga paniniwala. Hindi mo kailangang bigyang katwiran kung bakit hindi ka nakikibahagi sa ilang mga bagay, manindigan lang. Number 5, ang iyong kumpiyansa. Mayroong isang paraan na maaari mong dalhin ang iyong sarili ng may labis na kumpiyansa na nakakainis sa mga tao. Maaari kang makatitiyak na makukuha mo ang trabahong iyon, na ang isang partikular na pagkakataon ay sa iyo, o may isang bagay na gagana sa iyong pabor. Kahit na ang pagtitiwala na ito ay nagmumula sa pananampalataya sa halip na pagpapahalaga sa sarili, maaaring makita pa rin ito ng mga tao bilang pagmamataas. Maaaring gawin nila ang lahat para ibagsak ka at tanungin ka sa iyong sarili. Maaaring napansin mo ito sa iyong lugar ng trabaho, nagtatanong ang iyong boss kung sino ang makakahawak ng isang gawain, at matapang kang humakbang. Hindi lahat ay magiging masaya sa paglipat na iyon. Ang ilan ay maaaring lihim na humanga sa iyo, habang ang iba ay magalit sa iyong katapangan. Pero dapat bang pigilan ka niyan? Hindi dapat. Ang pagkamahiyain ay hindi magdadala sa iyo sa kadakilaan. Kung patuloy kang magpipigil dahil sa sasabihin ng iba, mananatili ka sa background at makaligtaan ang mga pagkakataong nakalaan para sa iyo. Kung sigurado ka sa isang bagay, sabihin ito ng may kumpiyansa. At kapag hindi ka sigurado, lumakad pa rin ng may antas ng kasiguruhan. Tanging ang matapang ang nakakakuha ng papel, at tanging ang may kumpiyansa na tumaas sa tuktok. Kaya huwag magmadaling magpigil para maging komportable ang iba. Isaalang-alang ang kwento ni David.
Nang pagbabantaan ni Goliath ang Israel, si David ay humakbang upang lumaban. Ngunit bago pa niya maharap ang higante ay tinanong siya ng kanyang kapatid. Sinasabi ng 1 Samuel 17:28, "Bakit ka bumaba dito, at kanino mo iniwan ang kakaunting tupa sa ilang? Alam ko ang iyong pagmamataas at ang pagmamataas ng iyong puso, sapagkat ikaw ay bumaba upang makita ang labanan." Dahil sa pagtitiwala ni David, hindi komportable ang kanyang kapatid. Maaaring ito ay inggit o kawalan ng kapanatagan, ngunit alinman sa paraan, sinubukan nilang kausapin si David. Maging si Haring Saul ay nag-alinlangan sa kanya, at nilibak din siya ni Goliath. Ngunit hindi hinayaan ni David na ang kanilang mga salita ay manginig sa kanya. Inamin niya na ang kanyang lakas ay nagmula sa Diyos at buong tapang na nagpahayag ng tagumpay bago ito nangyari. Sa huli, ang parehong mga taong nagdududa sa kanya ay walang pagpipilian kundi ipagdiwang siya. Ngayon isipin kung nag-atubili si David. Paano kung hayaan niyang pigilan siya ng kanilang mga opinyon? Paano kung sinabi niya, siguro tama sila? Hindi ko kayang harapin si Goliath. Patuloy na ginigipit ni Goliath ang Israel, at iba sana ang kasaysayan. Ngunit binago ng katapangan ng isang binata ang lahat. Ang iyong kumpiyansa ay palaging mag-trigger ng iba't ibang mga reaksyon. Ang ilan ay magiging inspirasyon, habang ang iba ay makaramdam ng banta. Minsan ang galit ng mga tao ay walang kinalaman sa iyo, kadalasan ito ay tungkol sa kanilang mga insecurities. Nakikita nila sa iyo ang lakas ng loob na gusto nila. Sa halip na ibaba ang iyong sarili upang umangkop sa kanilang mga inaasahan, patuloy na lumakad ng may katapangan. Hindi mo alam kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pagtitiwala. Marahil ay mayroon kang ideya, pangitain, o plano, at patuloy na sinasabi sa iyo ng mga tao na hindi ito makatotohanan. Maaari ka pa nilang pag-usapan dahil sa inggit. Ngayon, pinapaalalahanan ka ng Diyos na itulak at huwag pansinin ang ingay. Siya ay kasama mo at magbibigay ng lakas na kailangan mo para sa paglalakbay. Kaya tumayo, magsalita ng matapang, at lumakad ng may kumpiyansa. Ang iyong kapalaran ay wala sa mga kamay ng mga nagdududa sa iyo, ito ay nasa kamay ng Diyos, at iyon ay higit pa sa sapat na dahilan upang patuloy na sumulong. Ngayon isaalang-alang natin ang isa pang dahilan kung bakit naiinit ang mga tao sa iyo. Numero 6, ang pagtataas ng Diyos sa iyong buhay. Kapag itinaas ka ng Diyos, hindi lahat ay magdiwang kasama mo. Ang mga minsang lumakad sa tabi mo ay maaaring magsimulang makaramdam ng inggit. Totoo ito lalo na kung naniniwala silang mas karapat-dapat sila sa taas kaysa sa iyo. Maaaring ihambing ng ilan ang kanilang mga kwalifikasyon, pagsisikap, o mga nakaraang karanasan, at maghihinuha na ayon sa pamantayan ng tao, sila ay mas karapat-dapat. Ang iba ay maaaring wala sa iyong antas, ngunit ang iyong pag-unlad ay nagbabanta pa rin sa kanila. Isang perpektong halimbawa nito ay sina Haman at Mardukeo. Si Mordecai ay isang simpleng bantay pinto, ngunit inayos ng Diyos ang mga kaganapan na humantong sa kanyang karangalan. Si Haman, isang makapangyarihang opisyal, ay hindi makayanan ito. Inaasahan niyang siya ang tatanggap ng karangalan, ngunit sa halip, inutusan siyang ipagdiwang si Mordecai sa publiko. Galit na galit ito sa kanya. Nagalit na si Haman kay Mordecai dahil tumanggi itong yumukod sa kanya. Ngunit nang makita niyang pinarangalan si Mordecai, ang kanyang galit ay napalitan ng panibugho. Hindi niya makayanan ang pag-isip ng isang taong minamalas niya na nakataas sa kanya. Dahil sa inggit, gumawa siya ng isang plano na lipulin hindi lamang si Mardukeo, kundi ang lahat ng mga Judyo. Gayunpaman, ang kanyang plano ay bumagsak, ang parehong bitayan na inihanda niya para kay Mordecai ay ginamit para sa kanya. Ipinapakita ng kwentong ito kung paano nakakaakit ng sama ng loob ang elevation. Tinitiyak din ito sa iyo na ipinagtatanggol ng Diyos ang mga itinataas niya. Ngayon, paano mo mahahawakan ang iyong elevation ng may karunungan? Bagamat hindi mo makontrol ang pakiramdam ng mga tao tungkol sa iyong tagumpay, maaari mong pangasiwaan ang iyong elevation ng may karunungan upang maiwasan ang hindi kinakailangang alitan.
Narito ang ilang praktikal na paraan para gawin yon. Una, alalahanin kung kanino mo ibinabahagi ang iyong mabuting balita. Hindi lahat ay matutuwa sa iyong tagumpay. Maaaring itago ng ilang tao ang kanilang inggit sa pamamagitan ng mga peking ngiti, ngunit ang kanilang mga nakaraang reaksyon sa iyong tagumpay ay maaaring nagpahayag na ng kanilang kakulangan sa ginhawa. Si Jesus mismo ay mapili kung ano ang kanyang isiniwalat at kung kanino. Nang buhayin niya ang anak na babae ni Jairo mula sa mga patay, pinayagan lamang niya sina Pedro, Santiago, at Juan na naroroon. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unawa. Hindi mo kailangang itago ang iyong mga pagpapala, ngunit alalahanin kung kanino mo ito ibinabahagi. Kung ang isang tao ay palaging minamaliit ang iyong mga tagumpay o pumupuna sa iyong mga nagawa, maaaring maging matalino ang paglilimita sa kung gaano mo isisiwalat sa kanila. Pangalawa, ibahagi ang iyong balita ng may sensitivity. Mahalaga ang iyong timing at diskarte. Isipin ang pagbabahagi ng balita ng iyong kasal o ang kapanganakan ng iyong anak sa isang taong nahihirapan sa kawalan ng katabaan sa loob ng maraming taon. Bagamat hindi masama ang magdiwang, ang karunungan ay nagtuturo sa iyo na maging sensitibo. Iwasang magsabi ng mga bagay na maaaring magdulot ng sakit o magparamdam sa kanila na naiwan, ibahagi ang iyong kagalakan ng may biyaya. Ang parehong naangkop sa mga pagsulong sa karera. Kung nakakuha ka ng trabahong may mataas na sahod at biglang naging hindi available para sa iyong mga kaibigan at pamilya, maaaring makaramdam sila ng pag-abandona, at ang inggit ay maaaring magdulot nito. Panatilihin ang balanse. Ipagdiwang ang iyong tagumpay, ngunit subukan din na naroroon sa kanilang buhay. Pangatlo, iwasan ang labis na pagbabahagi. Ang pagpapatotoo tungkol sa kabutihan ng Diyos ay mahalaga, ngunit ang problema ay nakasalalay sa labis na pagbabahagi. Ang kwento ni Joseph ay isang malinaw na halimbawa nito, na ibahagi niya ang kanyang panaginip ng maaga, na nagpasiklab sa galit ng kanyang mga kapatid. Bagamat ang kanyang mga panaginip ay mula sa Diyos, ang paraan ng pagbabahagi niya sa mga ito ay naging dahilan upang hinamak siya ng kanyang mga kapatid. Ang ilang mga bagay ay pinakamahusay na panatilihin sa pagitan mo at ng Diyos hanggang sa tamang panahon. Manalangin na gabayan ka ng Diyos at ipahayag sa iyo ang tamang oras. Ang social media, halimbawa, ay maaaring magpalaki ng inggit, lalo na kapag palagi mong ipinapakita ang iyong tagumpay. May iwasan mo ang ilang labanan kapag pinapanatili mong pribado ang ilang bagay. Ang iyong patotoo ay dapat na lumuwalhati sa Diyos, hindi pumukaw ng hindi kinakailangang tunggalian. Gayon din, lumakad ng may pagpapakumbaba at pasasalamat kapag itinaas ka ng Diyos. Manatiling mapagpakumbaba, maaaring mas mahirap dalhin ng pagmamataas ang elevation para sa mga nakapaligid sa iyo. Ang kapakumbabaan ay kinabibilangan ng pagkilala na ang biyaya ng Diyos ang dahilan ng iyong kataasan, hindi ang iyong lakas. Sinasabi ng Deuteronomio 8:18, ngunit iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan. Mas madaling magbigay ng biyaya sa mga nahihirapan sa iyong tagumpay kapag kinikilala mo ang Diyos bilang iyong pinagmulan. Panghuli, pagpalain ang iba gaya ng pagpapala sa iyo ng Diyos. Ang isang paraan upang labanan ang inggit ay ang maging isang pagpapala sa iba. Kapag itinaas ka ng Diyos, gamitin ang iyong posisyon para iangat ang mga nasa paligid mo. Ginawa ito ni Jose nang siya ay naging tagapamahala ng Ehipto, pinatawad niya ang kanyang mga kapatid at pinaglaanan sila sa kabila ng kanilang mga nakaraang pagtataksil. Sa halip na tumuon sa inggit ng iba, tumuon sa kung paano ang iyong elevation ay maaaring magsilbi ng isang mas malaking layunin. Sa huli, ang elevation ay madalas na umaakit ng inggit, gayunpaman, kung paano mo pinangangasiwaan ang iyong tagumpay ay maaaring matukoy kung ito ay humahantong sa salungatan o isang pagkakataon para sa paglago. Minamahal, unawain na hindi mo makokontrol ang nararamdaman ng mga tao tungkol sa iyo, ngunit maaari mong protektahan ang iyong sarili mula sa kanilang selos na saloobin. Narito kung paano. 1. Palibutan ang iyong sarili sa mga tamang tao.
Ang mga tao sa paligid mo ay maaaring palakasin o pahinain ang iyong paniniwala. Nagbabala ang kasulatan sa isa mga taga-Korinto 15:33, ang masamang kasama ay sumisira ng mabuting ugali. Madaling isipin na ikaw ay malakas, ngunit sa paglipas ng panahon, ang maling kumpanya ay maaaring masira ang iyong mga pader ng mga halaga. Tignan mo si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, sina Shadrach, Meshach, at Abednego. Ang kanilang pagkakaisa ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na labanan ang kompromiso. Kung pinalibutan ni Daniel ang kanyang sarili ng maling tao, magkakaroon kaya siya ng lakas na tanggihan ang pagkain ng hari. Marahil ay gagawin niya, ngunit maaaring mas mahirap. Kaya't panatilihin ang tamang kumpanya upang hindi ka mahulog. Sa halip na manatiling malapit sa mga tumutuya sa iyong mga pinahahalagahan, piliin ang pakikipagkaibigan na magpapatibay sa iyong pananampalataya. 2. Mag-ingat sa kung ano ang iyong ini-entertain. Hindi lahat ng opinyon ay nararapat sa iyong pansin. Maraming tao ang hindi gustong makipagkompromiso, ngunit kalaunan ay sumuko dahil masyadong matagal silang nakikinig sa mga maling boses. Alam ng babaeng Eva ang utos ng Diyos, ngunit sa halip na lumayo, nakipag-usap siya sa ahas. Habang nakikinig siya, mas nagbabago ang kanyang pananaw. Ganyan gumagana ang kaaway, nagtatanim siya ng pag-aalinlangan, at kung pag-isipan mo ito, maaari mong makita ang iyong sarili sa kompromiso. Kapag hinahamon ng mga tao ang iyong mga pinahahalagahan, huwag pakiramdam ang pangangailangang magpaliwanag ng labis, putulin ito at magpatuloy. Maging mapili tungkol sa kung ano ang pinapayagan mong makaimpluwensya sa iyo. Ito ay kung paano bantayan ang iyong puso at isip. 3. Manalangin para sa lakas at karunungan. Ang paglalakad sa pagsunod ay hindi laging madali, at ang pressure na makipagkompromiso ay maaaring maging napakabigat. Kaya naman mahalaga ang panalangin. Manalangin para sa kaunawaan upang makilala kapag ikaw ay sinusubok at para sa lakas na tumayong matatag. Si Jesus mismo ang nanalangin para sa kanyang mga alagad dahil alam niyang makakaharap sila ng pagsalansang. Kung nakita niya ang pangangailangan para sa panalangin, dapat ka rin. Kung ikaw ay malamig sa espiritual, hindi ka makakatayo kapag tinukso ka ng dyablo. Manatiling konektado sa Diyos, ang kanyang presensya ay makatutulong sa iyong tumayong matatag kahit na sinusubukan ka ng iba na ilayo ka sa landas. 4. Iwanan ang pangangailangan para sa pag-apruba ng tao. Maging payapa sa paninindigan ng mag-isa para sa kung ano ang tama. Hindi mo kailangang makisama. Maaaring hindi ito madali, ngunit maibibigay sa iyo ng Diyos ang parehong focus na mayroon si Apostol Pablo. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi siya sumuko sa kaaway, nananatili siyang matatag sa pangangaral ng Ebanghelyo at buong tapang na ibinahagi ang kanyang pananampalataya. Manatiling tapat sa iyong mga halaga dahil hindi mo alam kung sino ang maaaring nanonood. Ang iyong dedikasyon ay maaaring magbigay inspirasyon sa isang tao, at balang araw ay maaaring gusto nilang malaman ang tungkol sa iyong Diyos. Manatiling tapat, manatiling matatag, at huwag ikompromiso. Ngayong naiintindihan mo na kung bakit naiinggit ang mga tao sa iyo, narito ang isang bagay na dapat tandaan, huwag mong ibaba ang iba dahil sa pabor ng Diyos sa iyong buhay. Tandaan, nagbabago ang mga panahon, at ang mga hindi mo napapansin ngayon ay maaaring ang mga ginagamit ng Diyos bukas. Walang permanenteng posisyon, kaya't pakitunguhan ang iba ng may pagpapakumbaba at kabaitan. Ugaliing magpasalamat at pag-isipan kung paano ka tinulungan ng Diyos. Hayaan ang iyong tugon sa pabor ay pasasalamat, hindi pagmamataas. Bago ka umalis, manalangin tayo. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo nang may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa pagmamahal mo at sa biyayang ibinigay mo sa buhay ko. Hindi ko binabaliwala ang mga pagpapala mo. Nagpapasalamat ako sa bawat bukas na pinto, pagkakataon, at hakbang ng pag-unlad na dinala mo sa akin. Panginoon, kinikilala ko na ang pabor na ibinigay mo sa akin ay hindi sa pamamagitan ng aking lakas kundi sa pamamagitan ng iyong banal na biyaya. Binuhat mo ako, inalagaan, at ibinukod.
Ngunit nakikita ko na hindi lahat ay naintindihan ang paglalakbay na aking tinatahak. Minsan, naramdaman ko ang bigat ng inggit at pagtutol ng mga nakapaligid sa akin. Tinanong ko kung bakit hindi ako naiintindihan ng mga tao at bakit ang ilan ay malamig sa akin kung wala akong ginawang masama sa kanila. Ngunit ngayon nakikita ko na ang pabor na iyon ay may kasamang pagsalungat at tumanggi akong hayaan itong yumanig sa akin. Ama, tulungan mo akong panatilihing malinis ang aking puso kapag nakatagpo ako ng inggit. Protektahan mo ako sa kapaitan. Bigyan mo ako ng lakas na magpatawad, tulad ng pagpapatawad ni Jose sa kanyang mga kapatid. Hayaan ang aking tugon ay palaging pag-ibig, kahit na ang iba ay hindi nagpapaabot sa akin. Hayaan akong huwag magambala ng negativity, ngunit manatiling nakatutok sa kung ano ang iyong tinawag sa akin na gawin. Ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay at layunin, Panginoon. Naglagay ka ng mga regalo sa loob ko, at humihingi ako ng karunungan upang gamitin ang mga ito ng tama. Kapag tinanong ng mga tao ang aking tungkulin, ipaalala sa akin na ang aking pagsunod ay sa iyo, hindi sa pagsang-ayon ng tao. Huwag na huwag akong umatras o pagdudahan kung ano ang inilagay mo sa akin. Tulungan mo akong manatiling tiwala sa iyo. Panginoon, humihingi ako ng pag-unawa, tulungan mo akong makakita ng higit pa sa mga salita at kilos upang makilala ang mga taong ayaw sa akin ng maayos upang maging maingat ako sa kanilang paligid. Kapag sinubukan ng kaaway na gumamit ng mga distractions para pabagalin ako, hayaan mo akong magkaroon ng mindset ni Nehemias. Tulungan akong manatiling nakatutok, magpatuloy sa pagbuo at tumangging bumaba. Ipinapahayag ko na hindi ako magagalaw ng takot o opinyon ng iba. Kapag nakaramdam ako ng pagod, Panginoon, palakasin mo ako. Kapag nahaharap ako sa pagsalungat, ipaalala sa akin na ang laban ay hindi akin kundi sa iyo. Kapag natutukso akong ipaliwanag o ipagtanggol ang aking sarili nang hindi kinakailangan, hayaan mo akong magpahinga sa katiyakan na ikaw ang aking tagapagtanggol. Hayaan ang aking puso na maging malaya mula sa pangangailangan para sa pagpapatunay, alam na ang iyong pag-apruba ay ang lahat na mahalaga. Ama, ipinagdarasal ko ang mga taong nakikipaglaban sa inggit at nakikipaglaban sa kawalan ng kapanatagan. Pagalingin mo ang kanilang mga puso, Panginoon. Tulungan silang makahanap ng tiwala sa iyo. Sa halip na ikumpara ang kanilang sarili sa iba, hayaang makita nila na pinili mo, minahal, at nilagyan mo sila para sa kanilang natatanging layunin. Hayaang ang aking buhay ay hindi maging sanhi ng pagkakasala, ngunit isang patotoo na nagtuturo sa iba pabalik sa iyo. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, dahil alam kong ginagawa mo ang lahat ng bagay para sa aking ikabubuti. Salamat sa walang katapusang pagmamahal mo. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus ako ay nanalangin. Amen. Ito ba ay sumasalamin sa iyo? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang pananaw at paghihikayat.